Sabi niya kaunang awitin, Believe within my heart. Salamat na ng Panginoon ay patuloy na buhay pa rin ngayon. Bubuhay siya sa ating mga puso. Hindi niyo awitin ng mga kabataan, napakaganda rin sa pangyarihan ng pag-ibig ng Panginoon. At salamat din sa Dawit Sara. Salamat sa pag-ibig ng Panginoon sa atin. Sa araw na ito ay meron pa tayong pribileyo na patuloy na tumamba sa Kanya. Amen. Pribileyo na patuloy na kapaglingkod at may pagkaloob lahat ng ating dapat na pagsamba sa araw na ito. Salamat sa Panginoon na nakapiling po natin ang bawat isa. Alam kong kapakagada yung mga araw na lumilipas sa atin na binibigay ng Panginoon yung buhay. Sana sa araw na ito ay hindi tayo naging accepted yung ating mga pagsamba sa ating Panginoon. Maging sa akin, dalangin nyo rin ako. Naway, tulungan din ako ng Panginoon at patuloy na ipahiram sa akin yung malakasan. Nahiya ako na ng Friday dahil talagang parang nawawala yung mensahe dahil sa yung ating kalusugan ay minsan lumalating sa atin yung ating health ay hindi maganda. Pero salamat sa araw na ito ay muli tayong may lakas para sa ating Panginoon. Tayong lahat ay tumayo. Ating buksan ng ating mga Biblia sa second Corinthians chapter 3 verse 5. Sabi niya rito, hindi sa kami ay sapat na sa aming sarili upang isipin ang anuman ay mula sa ganang aming sarili, kundi ang aming katapatan ay mula sa Diyos. Tayo lumalangin. Silingin natin sa pangunan ni Brother Daniel. Maraming Diyos sa itigil. Panginoon, salamat po sa inyo pong pagkabay, Panginoon, sa amin mula sa kanina, Panginoon. Panginoon, pag-aaral. Tulad sa ating po, Panginoon, na nagbigay nila, Panginoon, sa amin. Hanggang sa mga awiting, Panginoon, ay naras sa inyo. Salamat na tunay na napagpala, Panginoon, sa aming mga kaluluwa, Panginoon, na nagana natin ang mga pala. Kaya, Panginoon, sa umagang ito, sa gawain, Panginoon, igual na pagbibigay ng mensahe sa namin, Panginoon. Bigyan mo kami, Panginoon, ng mga tainga, Panginoon, na makinig at bukas at gusto, Panginoon, upang tanggapin ang mga aral na bigay. Kaya hindi, Panginoon, kaya po po yung magamitin, Panginoon, dito, sa ilalayo, ang mensahe, nawa, Panginoon, ay salita ng mga bawang Amen. Pag-aroban mo siya, Panginoon, kaalaman, Panginoon, Amen. upang hindi namin mabasa sa Panginoon kung ano yung kalooban mo, Panginoon, sa aming mga buhay. Kaya, Panginoon, sa Panginoon ito ay namin na pong mga sa Panginoon ang lahat at pagpapayan ay namin na pong pagkapalog mo, Panginoon, sa amin. Pagkat ang lahat na ito ay aming pinibigay na Panginoon sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Kapag ang ating pag-aaralan ng umagang ito ay deeper things to think. Mga malalim na bagay na dapat natin isipin. Dito sa ating teksto, basahin ko muli, hindi sa kami ay sapat na sa aming sarili upang isipin ang anuman ay mula sa aming ganang aming sarili, kundi
ang aming kasapatan ay mula sa Diyos. Dito, napakaliwanag ang sinasabi ni Pablo sa mga taga-Korinto na hindi natin kailangan sabihin na sapat na tayo sa ating sarili. Kundi, ang buhay na ito, ang sarili ito, ay kinakailangan ibigay sa ating Panginoon ang lahat ng mabuting bagay na dapat natin ibigay sa Kanya at hindi para sa ating sarili. Binigyan tayo ng Panginoon ng kakayanan para umisip, di ba? Mag-isip. Amen. At yan ang napaka-espesyal na regalo ng Diyos sa bawat isa. Dahil kung minsan may mga tao na pinagkaitan ng bagay na to, na hindi sila makapagpasya sa kanilang sarili. Subalit, marami sa pag-ibig ng ating Panginoon sa bawat isa. Thinking deep means profound thinking, broad mind, deep thought, malalim na kaisipan. Hindi tayo tinawag ng Panginoon para ubusin yung ating oras, ang ating lakas, energy, trying to earn favor with other people, or trying to impress anyone. Rather, we should spend that valuable and very short time and energy walking in His blessed will through the guidance of the Holy Spirit. Yun yung dahilan kung bakit meron pa tayong buhay hanggang sa mga oras na to. Hindi mag-isip na ang ating sarili ay sapat na, okay na tayo, kundi iniisip pa rin natin, kagaya ng naging kaisipan ni Pablo, na hindi niya iniisip na sa kanyang sarili, ay sapat na siya. Kundi isipan niya na makaalam ng mga kayamanan na tatago na nauukol sa ating Panginoon. At maganda yung bagay na yun. Ipinumortray ito ng isang Kristyano na mayroon siyang mababang kalooban. Na sinasabi natin sa ating sarili na hindi pa rin sapat yung mga bagay na ating nagagawa sa buhay na ito. At maaaring magkaroon tayo ng kasapatan din doon sa mga bagay na pinagkakatiwala ng Diyos sa bawat araw. At ang ating dependency, ang ating katiyahan o pinaglalaanan ng pagtitiwala, walang iba kundi ang ating Panginoon. Ano yung dapat natin isipin bilang mga anak ng Diyos sa umaga nito? Lagi ko namin isipin na tayo yung kanyang mga hinirang na kanyang mga anak. Tayo yung mga hinirang ng Diyos na hindi kung sino mang tao ang hinirang sa atin, kundi ng ating Panginoon. Hindi tayo yung unang pumili sa Kanya, kundi siya yung unang pumili sa atin. Amen. Sa pamamagitan ng Kanyang biyaya at habag, yan ay sinasabi dito sa Ephesians chapter 2, verse 8. Sapagkat sa biyaya kayo nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y sa loob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag magmapuri. Kaya nga po, dahil sa kahabagan, sa awa ng ating Panginoon sa atin. Kaya ngayon ay nandito pa tayo, diba?
na dati tayo'y wandering from sin. Tayong lahat ay nasa ating mga kasalanan, di ba ba? Hindi ko alam kung ano yung mga kasalanan ninyo. Pero ako alam ko kung ano yung mga kasalanan na aking nagawa noon, mga panahong yun. Subalit, sabi nga sa awitin yung Jesus contact, nung tayo ay nasumpungan ng Panginoon, sa ganoong kalagayan, nilingap na tayo. Binago niya yung buhay natin, di ba? Kaya mayroong awitin, sabi nga, nasaan kaya ako? At kung wala ka, napakaganda. Siguro kung anong uling buhay lang mayroon tayo ngayon, bakit napakagulo yung buhay natin, di ba? At yan ay patotoo ng marami. Ng mga nakasumpong ng kalina, ng mga nakasumpong ng kapayapaan sa Diyos. Pero wala pa akong narinig ng mga tunay na tumaglap sa Panginoon, na binago ng Diyos, na ngayon ay lumalakad sa kaswiran ng Panginoon, na sinabi niya, sana hindi ko na natagpuan ng Panginoon, di ba? Wala akong narinig na gano'ng patotoo. Kundi ang kadalasan aking narinig, purihin ng Diyos na nakilala ko siya sa aking kabataan. Salamat sa Diyos na hindi ko na ako napahamak bago ko siya lubusan nakilala sa aking buhay. Kaya mayroong kapahamakan sa kasalanan. Alam niyo po ba yun? Bawat isa sa kabataan o lang sa gulang na mayroong kapahamakan sa kasalanan. Pero mga panahong yun, wala yung imahe ng Panginoon sa atin. Mayroong kaguluhan. Mayroong kaguluhan sa buhay. Konting problema lang naroon yung pagpapalik. Hindi natin kaya solusyonan kahit yung simpleng problema. Pero nung dumating ang Panginoon sa buhay natin, na-enjoy natin yung buhay natin sa Panginoon. Kaya nga po dito, tinulungan tayo ng Panginoon na makapag-isip ng tama, deep sa ng malalim. Kaya pagtanggap sa Panginoon, hindi lang yung napasama-sama lang Dahil sa napakaraming lumapit, lumalapit na rin. Pero hindi muna pinag-isipang mabuti. Kaya kadalasan yung mga mayroong magandang patotoo, mayroong resulta yung kanilang buhay, mayroong bungang buhay, ay talagang inisip nilang mabuti yung mga bagay na kanilang nilapit sa ating Panginoon. Ako medyo matagal-tagal din yung panahon, ako ay sinausap ng Panginoon. Pero kung talagang lumapit ako sa Diyos, sa pagsisisi, sisidihin na talaga yung aking puso na sumunod. Alam ko na yung standard, alam ko na yung kalakaran, nakikita ko na yung buhay ng mga anak ng Diyos. Naroon yung kanilang pagmamalaskitan sa isa't isa. Naroon yung kanilang pagtitiwala sa ating Panginoon. Nakita ko na kung ano magiging buhay ko. Na ito na yung standard ng living. The old-fashioned way. Na inuwanan ko talaga totally ang sanglibutan. Namuhay din akong worthy. Pero nung ako yung nag-isip ng malalim na ipagsipan sa ating Panginoon, ng aking paglapit sa Kanya ay hindi biro-biro. Ang Diyos ay hindi na pagbibiro sapagkat anumang inihatid ng tao ay kaya namang aanin niya. Kaya hindi tayo ipagbiruan sa ating Panginoon sa umaga ito. Lumilipat ang panahon, mga minamahal. At hindi tayo magtatagal ng ganito mula sa bigutan 20 years ago, 10 years ago, na magtitiis ka sa gutom, sa puyat, sa biyahe, sa paglilingkod, ipagkakataon, hindi ka tatanggapin sa mga tahanan, hindi ka kakain ng masarap na gusto mo, dahil meron kang pinaglalaanan. Bakit? Alam na natin, maging buhay natin sa Panginoon, hindi puro masarap na buhay.
It is not a bed of roses. May mga thorns yan. Pero salamat sa Panginoon. Na nung piliin natin siya, nakita natin na deserve ng Panginoon yung pagpili natin sa Kanya. Deserve niya yung ating ginagawang paglilingkod. Hindi yung parang ibigay lang. Hindi yung parang makasimba lang. Parang mga Katoliko. Parang nakaugalian lang. Kundi deep in our heart, wala kayong lingkong ikaw, dinadalangin na natin, pinag-aayos na natin. Na sana i-bless tayo ng Panginoon. Na sana na magtala tayo ng Diyos. Na kapag narinig natin ang mensahe ng Diyos, hindi tayo magkakaroon sama ng loob sa mga ngaral na bakit tinatamaan ako. Kundi ba-break natin ang ating mga sarili. Ano ba yung kulang ng Panginoon? Bakit yung mensahe niya ay laging aking naririnig? Kailan din ang buhay ko sa pastor? Lagi niya kami pinapangaralan tungkol sa pag-ibig. Lagi niya kami pinapangaralan tungkol sa pagkakakabalal. Bakit pastor? Mayroon na tanong. Bakit lagi na lang yan ang pangalan niya sa amin? Sabi ni Pastor Hanggang, mayroon akong nakikita. Mabuti ang Diyos na narinig niyo ang mensahe ito dahil ito hindi galing sa aking sarili, kundi ang aking commitment, ang mensahe ito ay galing sa Diyos. Kaya mga minamahal sa umaga ito, we are the sons of God through grace. Dahil sa biyaya ng ating Panginoon. At dahil tayo mga anak ng Diyos sa umaga ito, isip-isipin natin lagi mayroon tayong patotoo. Mayroon tayong patotoo na dapat natin batayan sa araw-araw. Being light of this world, paano tayo mag-act sa mga bagay na dumarating sa ating buhay? Sabi nga niya, kapag maganda yung panahon, aling very weather, walang problemang dumadating. Kaya tayo, sagana. Meron tayong kinakain araw-araw. Walang problema. Maaring malusog ka. Malakas ka. Sound mind. Nakakapag-aral ka. Provided at lahat ang iyong pangangailangan. Kahit nagkautang-utang ang iyong mga magulang sa kalulong para lang matugunan ang iyong pangangailangan. Mabuti ang Diyos sa'yo. Pagmamahal ng Diyos siya sa'yo. Na sana ligapin mo siya. Hanapin mo siya. Romans 2:4. Hinahabang ko ang kayamanan ng kabutihan ng Diyos na hindi mo nalalaman na ang kabutihan ng Diyos ang siyang aakay sa'yo upang ika'y magsisinlubusan sa iyong kasalanan. Upang talit mo na ang kasalanan at mamuhay ka na para sa Panginoon. Kasi pagsagana ang tao, display a pleasant attitude. When things go well. Maganda, masaya, nakakapagpatotoo. Nakakapagpasalamat sa Panginoon. Nakakapunta ng maaga sa panambahan. Magaya. Meron siyang ready heart. Meron siyang patotoo. Paano naman